Mga kaibigan, sa kwentong ito, isang tahimik na umaga ang biglang naging bangungot para sa isang pamilyang tila ba'y ordinaryo. Mula sa misteryosong pagkamatay ng alagang hamster hanggang sa kakaibang pag-uugali ng kanilang anak, tila may madilim na lihim na bumabalot sa kanilang tahanan. Habang sinusubukan nilang hanapin ang nawawalang anak, natuklasan nila ang isang anting-anting na nagdala ng espiritu sa kanilang buhay. Ano nga ba ang koneksyon ng anting-anting na ito sa kanilang pamilya at paano nila malalampasan ang mga pagsubok na dala nito? Panoorin niyo ang buong kwento para malaman ang mga sagot. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako po si Samuel at gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa pakikinig sa kwento ko. Nakatira kami ngayon dito sa Quezon City. Galing kami sa Ilocos Norte, ngunit lumipat dito dahil sa trabaho ng aking asawa, si Cecilia. May dalawa kaming anak, sina Bella at Gemma. Karaniwan, masaya at maingay ang aming tahanan. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Isang umaga, habang nagkakape ako sa aming maliit na kusina, napansin kong hindi ko marinig ang karaniwang ingay ni Bella at Gemma. Natagpuan ko ang alagang hamster ni Bella na si Mochi na wala ng buhay sa loob ng kanyang kulungan at agad kong naisip na si Bruno, ang aming aso, ang may sala. Anong nangyari dito? Bulong ko sa sarili habang kinukuha ang maliit na katawan ni Mochi. Wala si Bella at Gemma at dapat ay maaga silang umuwi mula sa paaralan. Narinig ko ang tunog ng mga yapak mula sa itaas ng bahay. Sino yon? Tanong ko sa sarili ko habang dahan-dahan akong umaakyat. Habang inihahanda ko ang paglilibing kay Mochi sa likod ng bahay, narinig ko ang kakaibang tunog mula sa sala. Natagpuan ko si Gemma na kumikilos na parang hayop, suot ang kwelyo ni Bruno. Napatigil ako nang makita ko ang katawan ni Bruno na wala ng buhay sa tabi niya. Hinanap ko si Bella ngunit hindi ko siya makita. Nagdesisyon akong maghanap kay Bella sa labas ng bahay. Natagpuan ko si Bella sa isang abandonadong gusali sa Quezon City. Nang lapitan ko siya, inatake ako ni Gemma mula sa likuran. Bella, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Tanong ko habang umiiwas sa mga suntok ni Gemma. Gemma, bakit mo ginagawa to? Sigaw ko habang umiiwas sa kanyang mga kuko. Napansin kong mas lumala pa ang kanyang pag-uugali na parang hayop. Sinubukan kong kontakin si Cecilia, ngunit hindi ko siya makontak. Sa halip nakausap ko si Dante, ang aking matalik na kaibigan, na agad na nag-alok ng tulong. Nang dumating si Dante sa abandonadong gusali, dala niya ang mga kagamitan para sa isang ritual. Kinilala niya agad ang problema bilang pagmamay-ari ng espiritu. Samuel, sigurado ka bang si Bruno ito? Hindi ba't matagal na siyang patay? Tanong ni Dante habang inihahanda ang mga kagamitan. Dumating si Ruben, isang kilalang albularyo. Kailangan nating gawin ito ng maayos o baka mas lumala pa ang sitwasyon, sabi niya. Nang maalis ang espiritu mula kay Gemma, lumabas na ang kwelyo ay anting-anting na nagpapahintulot ng pagmamay-ari. Sa pagtanggal ng kwelyo, lumuha si Gemma na parang bumabalik sa kanyang sarili. Papa, tulungan mo ako, bulong niya. Matapos ang ritual, nakahinga ako ng maluwag ngunit alam kong mayroon pang dapat malaman. Bumalik kami sa bahay at habang nagpapahinga si Gemma, kinausap ko si Ruben. Samuel, may mga bagay na mas mabuting hindi mo na malaman, sabi ni Ruben. Anong ibig mong sabihin? Kailangan kong malaman ang katotohanan, giit ko. Hindi ito pangkaraniwan, Samuel. May koneksyon ito sa kasaysayan ng pamilya mo, paliwanag ni Dante. Anong klaseng kasaysayan? Wala akong alam na ganito sa pamilya namin, sabi ko naguguluhan.
Ngunit umalis na sina Dante at Ruben bago pa nila masagot ang aking mga tanong. Hindi mapakali, nagpasya akong tuklasin ang mga lihim ng aking pamilya. Bumalik ako sa bahay at nagsimulang maghalungkat ng mga lumang gamit. Alam kong doon ko mahahanap ang mga sagot. Sa aking paghahanap, natagpuan ko ang isang lumang kahon na puno ng mga anting-anting at mga aklat tungkol sa espiritismo. Ang mga pahina ng mga aklat ay puno ng mga sinaunang simbolo at ritual. Bakit hindi ko ito nakita noon? Tanong ko sa sarili ko habang binubuksan ang kahon. Hindi ko maintindihan kung bakit ngayon ko lang ito nadiskubre. Para bang may misteryosong puwersa na nagtatago nito sa akin. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Bulong ko sa sarili habang binabasa ang mga nilalaman ng mga aklat. Ang mga salita at simbolo ay naglalaman ng mga lihim na hindi ko pa kayang unawain. Ngunit habang binabasa ko, unti-unti kong naunawaan na ang aming pamilya ay may matagal ng kaugnayan sa mga espiritu at mga misteryo ng kalikasan. Ang mga anting-anting ay nagmula pa sa aming mga ninuno. Sila ang nagprotekta sa amin mula sa mga hindi nakikitang panganib. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Sabi ko habang iniimpake ang mga aklat at anting-anting. Nagpasya akong humingi ng tulong sa isang kilalang albularyo sa aming lugar. Alam kong hindi ko ito kayang harapin mag-isa. Kailangan ko ng gabay ng isang taong may kaalaman sa mga bagay na ito. Tumungo ako sa bahay ni Mang Kulas, ang kilalang albularyo sa aming lugar. Mang Kulas, kailangan ko pong malaman ang kasaysayan ng aming pamilya. Sabi ko sa kanya habang ipinapakita ang mga anting-anting at aklat. Nakita ko ang pagkamangha sa kanyang mga mata. Alam kong may alam siya na hindi ko pa nalalaman. Sa tulong ni Mang Kulas, natuklasan ko na ang aming pamilya ay may tungkulin na protektahan ang balanse sa pagitan ng mga natural at supernatural na mundo. Ang mga anting-anting ay ginagamit upang mapanatili ang balanse na ito. Samuel, ito ang pamana ng inyong pamilya. Kailangan mong ipagpatuloy ang misyon na ito, sabi ni Mang Kulas habang ipinapaliwanag ang kahalagahan ng aming tungkulin. Hindi ko alam kung paano ko ito gagawin, pero alam kong kailangan kong subukan. Naiwan akong may bagong pag-unawa sa aking pamana. Alam kong kailangan kong protektahan si Bella at Gemma mula sa mga nakatagong panganib ng aming nakaraan. Hindi ko hahayaang mangyari ulit ang nangyari kay Gemma, pangako ko sa sarili habang iniingatan ng mga anting-anting at aklat. Hindi ko sila pababayaan. Gagawin ko ang lahat para sa kanilang kaligtasan. Sa wakas, natanggap ko ang aking tungkulin at ipinangako sa aking sarili na ipagpatuloy ang misyon ng aming pamilya. Alam kong mahirap ang magiging daan, ngunit handa akong harapin ang anumang pagsubok para sa kaligtasan ng aking pamilya. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin, pero alam kong kaya ko ito. Para sa kanila gagawin ko ang lahat. Mga kaibigan, natutunan natin na ang mga lihim ng pamilya ay maaaring magdala ng matinding panganib. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa higit pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod, ingat kayo. Baka may anting-anting din sa inyong tahanan.